Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Minamahal ko mga kapatid, ngayon ay linggo ng Palaspas. At sa linggong ito ay meron tayong dalawang ebanghelyo. At ang unang ebanghelyo ay ang pagpasok na ng ating Panginoon sa Jerusalem. Na dito ay sisimulan niya ang kanyang paghihirap, ang kanyang kamatayan, at muling pagkabuhay. Ito ang gawain ng Mesiyas, ang tagapagligtas para sa atin. At tayo inaanyahan na makiisa sa Kanya. Ito rin ang simula ng mahal na araw. At ito sana samahan natin ang ating Panginoon. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Ang pagbasa sa Banal na Ebanghelyo ayon kay Lucas. Luwalhati sa iyo, Panginoon. Nang panahon yun, pagkasabi ng mga ito, nagpaunang umahon si Jesus sa Jerusalem. Nung malapit na sa Bethphage at sa Betania, sa tabi ng bundok ng Olibo, sinugo ni Jesus ang dalawa sa kanyang mga alagad na ang sabi, "Pumarong kayo sa katapat na nayon, at pagpasok ninyo ay inyong masusumpungan ang isang nakataling batang asno, na hindi pa nasasakyan ng sinumang tao. Kalagin ninyo siya at dalhin dito. Kung may magtatanong sa inyo kung bakit kinakalag ninyo, sabihin ninyo sa kanya, sapagkat kinakailangan siya ng Panginoon." Pagyaw ng mga inutusan ay natagpuan nila ang mga bagay na sinabi sa kanila. At nung kinakalag na nila ang batang asno, ay sinabi sa kanila ng mga may-ari, "Bakit inyo kinakalag ang asno?" Sumagot sila na kailangan ng Panginoon. Dinala nila kay Jesus at pagkalatag ng kanilang mga balabal sa likod niyon, ay pinasakay nila si Jesus. Habang naglalakad siya ay nilalatag ng mga tao ang kanilang mga balabal sa daan. Nang malapit na siya sa dalisdis ng bundok ng mga Olibo, ang lahat niyang alagad dahil sa gala ay nagpupuring malakas sa Diyos, pakundangan sa lahat ng mga kababalaghan na kanilang nakita. Sinasabi nila, "Pinagpala ang dumarating na hari sa ngalan ng Panginoon, kapangyarihan sa langit at kaluwalhatian sa kaitaasan." Winiga sa kanya ng ilang Pariseo na kasama ng karamihan, "Guro, sawayin mo ang iyong mga alagad." Tatapot sumagot siya, "Sinasabi ko sa inyo na kapag nanahimik sila, ang mga bato ay sisigaw." Ang salita ng Diyos. Purihin ka, O Kristo. Ang pasyon ng ating Panginoon Jesucristo ayon kay Lucas. Nang panahon yun ay tumindig ang buong kapulungan at dinala si Jesus kay Pilato. At sinimulan nila ang pagsumbong sa kanya na ganito ang sinasabi, "Natagpuan namin ang taong ito ay nanggugulo sa aming bayan. Ipinagbabawal ang pagbabayad ng buwis kay Cesar. At sinasabi niyang siya ang Kristong Hari." Tinanong siya ni Pilato, "Ikaw baga ang hari ng mga Hudyo?" Sumagot siya, "Sinabi mo na." Ani Pilato sa mga punong pari at mga tao, "Wala akong natatagpo ang kasalanan sa taong ito." Datapwat lalo silang nagpumilit at sinabi, "Ginugulo niya ang buong bayan dahil sa kanyang mangaral sa buong Hudiya, magbuhat sa Galilea hanggang dito." Nang marinig ito ni Pilato, itinanong siya kung ang taong iyon ay taga-Galilea, at napagtalastas niya na siya ay nasasakop ni Herodes. Ipinadala siya kay Herodes
na sa mga araw na yon ay nasa Jerusalem. Si Herodes ay lubang nagalak na makita niya si Jesus, sapagkat malao nang ninanais niya na siya makita dahil sa maraming nababalita niya tungkol sa kanya, at siya umaasang makakita ng kababalaghan na gagawin niya. Kaya tinanong niya si Jesus ng maraming bagay, ngunit hindi siya sumagot. Samantala, ang mga punong pari at mga eskriba ay naroon at mahigpit na isinusumbong siya. Siya ay hinahamak at tinuuyam ni Herodes. 10 ng kanyang mga kawan. Sinuutan ng isang maringal na damit at ipinabalik kay Pilato. At sa araw na yun ay naging magkaibigan sina Herodes at Pilato na dati ay magkagalit. Pinatawag ni Pilato ang mga punong pari, ang mga pangulo ng mga bayan, at sinabi sa kanila, "Iniharap ninyo sa akin ang taong ito na waring isang nanggugulo sa bayan. Ngayon matapos tanungin ko siya, sa harapan ninyo, ay wala akong natagpo ang sala sa kanya tungkol sa mga sumbong ninyo sa kanya." Gayon din si Herodes, kaya siya pinadala sa amin. Tignan ninyo, wala siyang nagagawa na dapat hatulan ng kamatayan. Siya ay aking pahirapan at pawawalan. Sabay-sabay na nagsigawan ng makapal na tao, patayin ang taong iyan at pawalan sa amin si Barrabas. Isang taong nasa bilangguan dahil sa paghihimagsik na ginawa sa lungsod at dahil sa pagpatay ng tao. Muli silang kinausap ni Pilato sa pagnanais na pawalan si Jesus. Datapwat nagsisigawan sila, "Ipako siya sa krus, ipako siya sa krus." Maikatlo niyang sinabi sa kanila, "Anong masama ang ginawa nito? Ako'y walang natagpuang sapat na kadahilanan upang ipapatay siya. Kaya't siya ay pahirapan at pawawalan." Datapot lalo silang sumisigaw at pilit ay pinapapako siya, samantalang ang kalagsigawan ay palakas ng palakas. Kaya't ipinasya ni Pilato na isagawa ang kalakahilingan. Pinawala niya yaong dahil sa paghihimagsik at pagpatay sa kapwa ay nasa bilangguan na kanilang hinihingi, at ipinapaubaya si Jesus sa kanilang kaluban. Tung siya'y kanilang dalhin, pinigil lang isang nagngangalang Simon na taga Cirene na galing sa bukid, at ipinapasan sa kanya ang krus na kasunod si Jesus. Sinusundan siya ng maraming taong bayan at ang mga babaeng umiiyak at nakikiramay sa kanya. Datapot nilingon sila ni Jesus at sinabi, "Mga anak ng Jerusalem, huwag ninyo akong iyakan. Iyakan ninyo ang inyong sarili at ang inyong mga anak. Sapagkat darating ang mga araw na sasabihin, mapapalad ang mga baog, ang mga sinapupunang hindi nagkaanak, at ang mga dibdib na hindi nag-iwi. Sa panahon yun ay sasabihin sa mga bundok, lumagpa kayo sa amin, at sa burol, talunan ninyo kami. Sapagkat sa ganito ang ginagawa sa kahoy na sariwa, sa tuyo ay ano ang gagawin?" Dinala rin ang 2 salarin upang patayin kasama niya. Pagdating nila sa puok na tinatawag na Kalbaryo, ipinako siya sa krus kasama ng mga salarin. Ang isa ay sa kanan at ang isa ay sa kaliwa. At winika ni Jesus, "Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa." Pagkatapos ay pinaghati-hati nila ang kanyang damit at pinagsapalaranan. At daroon ang bayan na nanonood. Ang mga pinuno ay nanlilibak sa kanya ng sabi, "Iniligtas niya ang iba, iligtas niya ang kanyang sarili, kung siya nga ang Kristo na hinirang ng Diyos."
Inuuyan din siya ng mga kawal at nagsisilapit upang dulutan siya ng suka na ganito ang sinasabi, "Kung ikaw ang hari ng mga Hudyo, iligtas mo ang iyong sarili." Sa ulo na niya ay may nakasulat sa wikang Grego, Latin at Hebreo, "Ito ang hari ng mga Hudyo." Siya ay nilalapastangan ng isa sa mga salarin na nakabitin na sinasabi, "Hindi ba ikaw ang Kristo? Iligtas mo ang iyong sarili at kami." Datapat sumagot ang isa upang sawayin siya, "Hindi ka ba natatakot sa Diyos? Yayamang ikaw ay nagdaranas ng gayon ding pagdurusa. At matuwid na tayo ay magdusa, sapagkat ang ginawad sa atin ay yung nararapat sa ating mga ginawa. Datapwat, ito'y walang masamang ginawa." At sinabi niya, "Jesus, alalahanin mo ako pagdating sa iyong kaharian." Tumugon si Jesus, "Tunay kong sinasabi sa iyo, sa araw na ito ay makakasama kita sa paraiso." Na mag-iika-6 na oras na, ay nagdilim ang buong lupain hanggang sa oras na 9. Ang araw ay nangulimlim. Ang tabing ng templo ay nahati sa gitna, at malakas na sumigaw si Jesus, "Ama, inihabilin ko sa iyo, mga kamay, ang aking kaluluwa." At pagkasabi nito ay nalagot ang hininga. Na makita ng centurion ang nangyari, ay nagpuri sa Diyos na ang wika, "Talagang matuwid ang taong ito." At lahat ng taong natitipon sa panuoring ito, na makita mga bagay na nangyari, ay nagsiuwing dinadagutan ang kalantitig. Naroon din sa malayo ang lahat niyang kakilala at mga babaeng nagsisunod sa kanya mula sa Galilea, na nagmamasid sa mga bagay na ito. Ang salita ng Diyos. Minamahal ko mga kapatid sa pananampalataya, katapatan ang tanda ng isang wagas at tunay na pagmamahal. At makikita natin ito sa mga pangako ng mga ikinakasal. "Until death do us part." Hanggang kamatayan, ako ay magiging tapat sa iyo. Minamahal ko mga kapatid, ito ang pagmamahal ng ating Panginoon. Ito ang wagas at katapatan ng ating Panginoon. Pagmamahal hanggang sa kamatayan. Sa linggong ito na sinasabi nating Palm Sunday o Linggo ng Palaspas, ay sinasabi rin dito na ito yung Passion Sunday, sapagkat ang ating napakinggan na banal na ebanghelyo ay ito yung passion, yung paghihirap, kamatayan ng ating Panginoon. At dito makikita natin na ang ating Panginoon ay naging tapat sa kabila ng kanyang paghihirap, sa kabila ng kanyang kamatayan. Siya ay naging tapat hanggang sa huling sandali ng kanyang buhay. Ang katanungan nga lamang, kung ang ating Panginoon ay naging tapat sa atin, naging tapat sa kanyang Ama na nagpadala sa atin upang gampanan ang kanyang misyon ng pagliligtas para sa atin, tayo nga ba ay naging tapat din sa ating Panginoon? Sa ating pagdiriwang ng Linggo ng Palaspas, ay mayroong dalawang ebanghelyo na ating napakinggan. At dito sa banal na ebanghelyo ngayon, dalawang ito ay magkaiba yung reaksyon ng mga tao sa ating Panginoon. Yung unang ebanghelyo ay yung pagpasok niya sa Jerusalem. At dito sa pagpasok niya sa Jerusalem,
nakita natin yung katuwaan ng mga tao. Ito yung mga taong sumusunod sa Kanya. Ito yung mga taong nakinig sa Kanyang mga aral at nakakuha ng mga gandang aral sa Kanya. Ito yung mga alagad na kasama niya sa lahat ng Kanyang mga ginagawa. Ito'y kasama rin dito si Judas na nagtaksil sa Kanya. Silang lahat ay sumisigaw. Silang lahat ay nagpupuri sa ating Panginoon. Hosana sa anak ni David. Pinagpala ang hari na dumarating sa ngalan ng Panginoon. Kapayapaan sa langit at kaluwalhatian sa kaitaasan. Ito ang pagpupuri ng mga tao na naroon. Yun nga lamang ang nakakalungkot. Doon sa ikalawang ebanghelyo, ay nag-iba na yung sinisigaw ng mga tao ito. Ito yung mga tao na naroon sa Jerusalem nang pumasok ang ating Panginoon, nagpupuri sa Kanya. Subalit sa banal na ebanghelyo na ikalawa, sila yung mga tao sumisigaw na patayin siya, ipako siya sa krus. Ipako siya sa krus. Bakit nag-iba? Bakit bumaliktad ang mga tao ito? Bakit nagtaksil ang mga tao ito? Bakit yung mga alagad na nagpupuri doon sa unang ebanghelyo ay tinakasan nila ang ating Panginoon? Bakit si Judas na isa sa mga alagad na nagpupuri rin doon, bakit pinagtaksilan niya ang ating Panginoon? Bakit ipinagkanulo niya ang ating Panginoon? Minamahal ko mga kapatid, kung minsan ay ganito rin tayo, actually kung malimit na tayo ay katulad ng mga tao ito. Tayo ay malimit sa ating pagpupuri sa ating Panginoon kung tayo nasa kaginhawahan, kung tayo nakakakuha ng biyaya sa ating Panginoon, kung tayo nagtatagumpay sa ating kaligayahan, nagpupuri tayo sa ating Panginoon. Pero kung dumarating na ang pagsubok sa ating buhay, at tayo naghihirap na, tayo ay nagdududa sa ating Panginoon. Kung minsan ay nagtataksil tayo sa ating Panginoon. Kung minsan ay kine-question na natin kung totoo ang may Diyos o siya nga ba ang Diyos. Kung minsan tayo umaalis na katulad ng mga alagad. Kung minsan ay katulad ni Judas na ipinagkakanulo natin siya, iniiwan natin ang ating pananampalataya, lumilipat tayo sa ibang reliyon na para bang yung pinagdarasalan ng ibang reliyon ay ibang Diyos na lumalang at Diyos na nagligtas sa ating lahat. Minamahal kong mga kapatid, huwag tayong umalis sa Kanya. Salip sana tayo ay manatiling tapat sa Kanya, sapagkat siya ay naging tapat sa atin. Minsan ako ay dumalaw sa isang may sakit. At nang ako'y magpapaalam na, ang sabi ko sa kanya, ako ay aalis na dahil may pupuntahan ako na mamamatay na. Gusto kong bigyan siya ng last sacrament. At sa aking pagkagulat, nanood ko lamang napakinggan sa isang may sakit. Ang sabi niya sa akin, Father, sabihin mo sa taong yun na mamamatay na lahat ng sakit ko, lahat ng hirap kong nararamdaman ngayon ay isama na niya sa kamatayan upang mawala yung aking karamdaman. Sa aking reflection, kung ang ating Panginoon ngayon ang maghihirap at mamamatay, bakit hindi natin gawin yung kahilingan ng may sakit na yon? Na yung mga paghihirap natin sa ating buhay, yung mga sakit na ating nararamdaman, ay sabihin natin sa ating Panginoon na isama na niya doon sa kanyang paghihirap, sa kanyang kamatayan, upang mabigyan tayo ng kasagutan, mabigyan tayo ng lakas sa ating nararamdaman. Kaya sa misang ito, o sa ating reflection ngayon, tignan natin, ano ba yung mga hirap ng ating Panginoon sa banal na ebanghelyo, at dito natin tingnan yung hirap natin ngayon.
at humingi tayo ng lakas sa ating Panginoon. Ang unang hirap na makikita natin sa banal na Ebanghelyo ngayon ay yung kanyang hirap sa pag-iisip, mental suffering. Sinasabi sa Gospel ni St. Luke, bago dito sa Passion ng ating Panginoon, sinasabi niya na ang ating Panginoon nang siya ay nananalangin sa Garden of Gethsemane, gabi bago siya ay hulihin. Habang siya nananalangin, siya ay pinapawisan ng dugo sa hirap. Bakit siya pinapawisan ng dugo? Anong iniisip ng ating Panginoon habang siya nagdarasal doon sa Garden of Gethsemane? Maaaring ang iniisip niya ay yung kanyang mga alagad. Nakikita niya kung ano mangyayari kinabukasan sa kanyang paghuli sa kanya hanggang sa kanyang kamatayan. Maliwanag sa kanya yun. At yun ang nasa kanyang isip na nagpapahirap, sapagkat yung kanyang mga alagad na kasama niya ng 3 taon, araw at gabi, sa kanyang pangangaral, ay ang mga alagad na ito ay tatakasan siya. Si Pedro na iniisip niya na siya ang magiging leader ng kanyang mga alagad. Itatakwil siya ng 3 ulit. At si Judas, ipagkakanulo siya, ipagbibili siya sa kanyang mga kaaway. At yung mga tao na sumisigaw kanina doon sa pagpasok niya sa Jerusalem at pinupuri siya, sila mismo ang sisigaw, ipako siya sa krus. Ganun ang hirap na dinaranas ng ating Panginoon habang iniisip niya ang mangyayari sa kinabukasan. Minamahal ko mga kapatid, mayroon din tayong mental suffering na yung mga inaasahan natin ay nakikita natin, kasama natin, ay iniiwan o nagtataksil sa atin. Halimbawa ay mga anak na hindi sumusunod sa kanilang mga magulang o kaya sinasagot-sagot na lamang nila ang kanilang mga magulang. Yung mga kaibigan na tayo ay nagtumulong, naging tapat sa kanila, subalit sa bandang huli ay sinisiraan tayo. Mental suffering ay napakahirap tanggapin ang lahat ng ito. At sa pagkakataon ito, hingin natin ang tulong at lakas ng ating Panginoon na kung paano niya nalampasan ng gabing yun, yung mental suffering na yun. Sana bigyan tayo ng lakas, malampasan din natin. Ang ikalawang suffering ng ating Panginoon ay yung physical, yung katawan. Physical suffering. Ang daming hirap ang tinanggap ng ating Panginoon simula nang pumasok siya sa Jerusalem. Kurunang tinik na iniligay sa kanyang ulo, na nagdudugo yung kanyang buong ulo dahil sa tinik na yan. Yung mga pako na bumaon sa kanyang paa at mga kamay. Yung siba na tumama sa kanyang tagiliran. Yung pagpapasan niya ng cross at dala-dala niya hanggang sa bundok ng Kalbaryo. At pagkatapos ay binitin siya doon ng ilang oras. Inaalipusta siya ng kanyang mga kaaway. Ang lahat ng ito ay physical suffering. At kung titignan natin yung ating mga sakit at physical suffering, maaaring ito ay sakit sa ating katawan. Maaaring ito ay sakit ng ating mga minamahal sa buhay. Subalit nararamdaman din natin yung sakit nila, nararamdaman natin yung paghihirap nila at yung sakit na kalang nadarama. Ang lahat ng ito, kung ihambing natin sa hirap at sakit ng ating Panginoon physically, ay napakaliit. At kung nalampasan ng ating Panginoon yung napakalaking hirap na yon, malalampasan din natin kung hingi tayo ng tulong sa ating Panginoon. Ang ikatatlong suffering ng ating Panginoon ay yung spiritual suffering sa ating pananampalataya. Ang ating Panginoon ay nagkaroon din
ng spiritual suffering. Sapagkat dito ay sumisigaw siya na parang siya iniwan na rin ng kanyang ama. Na umaas siya ng lakas at tulong sa kanyang ama, pero parang iniwanan na rin siya ng kanyang ama. Sapagkat sumisigaw siya, isa sa mga huling 7 wika ng ating Panginoon. Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Minamahal ko mga kapatid, tayo rin ay nakakaramdam ng ganitong spiritual suffering. Sa ating mga kaibigan, sa ating pamilya kuminsan, ay nakakaramdam tayo na tayo iniwan. Ganun din sa ating Panginoon. Sa mga pagsubok sa atin, ay pareho rin ang isinisigaw natin, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Every time na tayo nagtatanong sa ating Panginoon, bakit ako nagkasakit? Bakit ako maraming problema? Bakit hindi mo ako tinutulungan? Mayroon ba Diyos? Natutulog ba ang Diyos? Ang lahat ng ito spiritual suffering sa atin. Subalit, humingi tayo ng tulong sa ating Panginoon sapagkat nalampasan niya ang paghihirap na ito nang sabihin niya, Ama ko, sa iyong mga kamay, iniabilin ko ang aking kaluluwa. Hindi ko kalooban, kundi kalooban mo ang dapat masunod. Minamahal ko mga kapatid, naging tapat ang ating Panginoon hanggang sa katapusan. Sana maging tapat din tayo. Sa mga araw na ito ng mahal na araw, samahan natin si Jesus. Samahan natin siya simula sa pagpasok sa Jerusalem, sa kanyang paghihirap, sa kanyang kamatayan, sa kanyang muling pagkabuhay. At kung paano napagtagumpayan niya ang lahat ng ito, hingin natin yung lakas na yon para tayo magtagumpay rin. At sa wakas, sa kanyang after 3 days, siya ay muling nabuhay. Tayo rin ay mabubuhay mula sa pagkakasala at pagkakaroon tayo ng panibagong buhay. Kaya sana minamahal ko mga kapatid, sa hirap at ginhawa, maging tapat tayo sa ating Panginoon. Sumayin niyo, Panginoon. At sumayin rin. Minamahal ko mga kapatid, sana ang paanyaya natin, Panginoon, sa loob ng linggong ito ng mahal na araw. Makiisa tayo sa mga activities ng ating simbahan, ng ating parokya, upang ang lahat ng bahagi, yugto sa buhay ng ating Panginoon, ay maisama natin lahat ng ating karanasan. Ito man ay tagumpay, ito man ay kabiguan, ito man ay sakit o kamatayan. Tayo ay makisama sa paghihirap, kamatayan ng ating Panginoon, upang sa wakas, sa kanyang pagkabuhay, tayo rin ay kasama niya sa kanyang pagkabuhay. At sana ay pagpalain kayo ng mga kapangyarihan Diyos, Ama, Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Kumain tayo mapayapa. Salamat sa Diyos.